Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayong muli sa isa na namang edisyon ng ating programang Global na Tayo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Ako po muna ang inyong mga kasama sa halos 30 minuto ng mga diskusyon patungkol sa mahalagang issue, mapaloob man o labas ng ating inang bayang Pilipinas. Kasalukuyan po muna kayong nakasubaybay sa pamagitan ng ating FB live streaming. I-search nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service upang inyong masubaybayan. Hindi lamang po ang programang Global na Tayo, maging ang iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ganun din ang gagawin nyo po sa ating official YouTube channel kung saan ay i-search nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service at nandun din ang mga replays ng ating mga programa. Samantala, meron din naman tayong audio live streaming. Maraming salamat naman sa ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito madadownload? Punta muna kayo para dun sa mga Android user ay punta kayo dun sa Google Play Store upang ma-download ang Evox PBS receiver app. At para naman dun sa mga gumagamit ng iPhone ay punta naman kayo sa App Store. Ayun din, At ano bang gagawin pagka-download at pagka-install ng Evox PBS receiver app? Syempre, pagkabukas niyo po ng naturang application, ng naturang mobile application, ay puntahan nyo po ang icon ng Radyo Pilipinas World Service upang mapakinggan nyo po, lalong-lalo na dyan sa mga on the go, na sa audio lamang makakapakinig o makakasubaybay sa ating mga programa, ay punta lamang po kayo. I-click nyo lamang po o pindutin ang icon ng Radyo Pilipinas World Service upang mapakinggan nyo po ang ating episode ng Global na Tayo. So ano-ano ba ang mga pag-uusapan natin para sa araw na ito? Marami tayong mga paksang inihanda para sa inyo, kasi ang daming importanteng nangyayari, mapaloob man o labas ng ating bansa, partikular dyan sa Malaysia kung nasaan ngayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ASEAN Summit, Kung atin po matatandaan, next year, Pilipinas ang kumbaga mag-chair, sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Pero sa ngayon, Malaysia muna. Kaya sa Malaysia ang venue. At ano ba yung mga update dito, sa mga nakaraan nating programa kanina, yung mga programa na bago itong Global na Tayo ay na-discuss yung mga kaganapan kahapon, dyan sa ASEAN Summit. Pero para sa araw na ito, sa ikalawang araw ng ika-47 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits ay nag-convene, sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang kanyang mga kapwa ASEAN leaders para sa ika-26 na ASEAN Republic of Korea o ROK Summit dyan sa Kuala Lumpur Convention Center o KLCC sa Malaysia ngayon pong araw ng Lunes, Oktubre 27. Kasama si South Korean President Lee Jae-myung. Itong mga ASEAN leader ay binigyang din nila yung kahalagahan o yung mga mahalagang kontribusyon ng South Korea pagdating sa inclusive development sa rehiyon, partikular sa cybersecurity, maritime partnership at disaster management. Kanila ding tinalakay yung mga hakbang upang mapaganda
ang Comprehensive Strategic Partnership kasama nga po ang South Korea o ang Republic of Korea. Yun din yung isa pang pangalan, no? Isa pang tawag sa South Korea para po sa mga hindi nakakaalam, no? Kung atin pong matatandaan, itong ASEAN at ang South Korea ay unang nakapagtatag ng sectoral dialogue relations noong taong 1989 hanggang sa mabigyan, no, itong South Korea ng full dialogue partner status noong Hulyo ng taong 1991. So abangan pa natin yung iba pang mga kaganapan dyan sa ASEAN Summit sa Malaysia, no? Kung saan naroroon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, no, speaking of ASEAN, no, ay dadako tayo sa ating mga kapitbahay sa ASEAN, syempre partikular sa Myanmar at sa Thailand dahil itong mga kapwa nating Pinoy, itong ating mga kababayan ay kabilang sa mahigit 100 foreign nationals na kumbaga ay umalis, no, mula sa Myanmar pagkatapos ng isang raid sa isang major online scam hub sa Myawaddy, no, malapit po 'yan sa border, sa hangganan po, no, ng Myanmar at ng Thailand. Yan po ang kinumpirma mismo ng ating Department of Foreign Affairs o DFA kahapon po ng umaga. At ayun nga, itong ating embahada sa Yangon, Myanmar ay nakatanggap na po ng kabuuang 222 active requests para po yan sa rescue and repatriation assistance. Galing po yan sa mga Filipino national. At sa bilang po na ito, 66 ang naiulat na nakatawid na patungong Thailand habang siyam naman ang nakapunta, no, nakapagtungo sa Yangon at nasa kustodiya na po, no? At itong sabi nga ng DFA ay nakikipagtulungan ng ating embahada sa Yangon, no, sa mga otoridad sa Myanmar upang ma-finalize ang deportation procedures ng doon sa mga may nagka-camp doon at ma-facilitate din, no, o maisagawa yung pagliligtas o pag-rescue doon naman sa mga nananatili sa scam hub compounds. Ayon sa mga lokal na ulat ay mahigit 1,000 mga foreigner o dayuhan, no, ang umalis sa tinatawag na KK Park na isa pong notorious scam center sa Myawaddy noong nakaraang linggo. Kung ating matatandaan, no, dito sa ating programang Global na Tayo ay nakapanayam natin ang DMW, no, regarding dun sa ano-ano ba yung mga assistance na kanilang binibigay dun sa mga nabibiktima ng mga scam hub na ito. At kumbaga ito isa na naman pong development, no, kasi sabi nga ng DMW tuloy-tuloy naman talaga yung pagre-rescue sa ating mga kababayan mula dyan sa mga scam hubs na yan. So aabangan natin kung ano pa yung mga ibang magiging developments patungkol dyan. Pero sa ngayon ay nakikipagtulungan ng ating pamahalaan, particular doon sa pagmomonitor ng sitwasyon, particular dyan sa mga nakumpirmang ulat ng operasyon ng naturang scam center na yan. Kaya nga nagkaroon ng raid, no, tulad ng ating nabanggit kanina. At itong ating Department of Foreign Affairs o DFA sa pakipagtulungan ng Department of Migrant Workers o DMW at iba pang mga relevant agencies ay patuloy na committed, no, para sa ligtas na repatriation ng mga apektadong Pinoy sa pamagitan ng government to government o G2G channels. Tulad ng ating nabanggit kanina ay patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa hindi lamang sa mga otoridad sa Myanmar, maging sa mga otoridad sa Thailand upang mapabilis yung proseso ng pag-uwi ng mga apektadong Pilipino na ito pabalik dito sa Pilipinas. At meron silang actually, no, yung ating embahada sa Yangon, nag-post sila, no, ng kumbaga ng listahan ng mga numero na maaaring tawagan o kontakin, no, ng ating mga kababayan na apektado nga nitong raid, no, dyan sa scam hub sa Myawaddy. So, eto yung mga numbers, no, para po yan, no, sa mga Pilipino na nasa scam hubs
at maging no para din sa mga kababayan natin no dito na mga naiwang mahal sa kumbaga yung mga mahal sa buhay nga nitong mga apektadong nasa scam hubs na ito ay maaari pong makapag-request ng assistance for repatriation sa pamamagitan ng pag-contact sa ating Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar sa pamamagitan ng mga numero na ito no. Ito, pakinggan po natin maigi para pwede nyo po silang makontak, no? So, ito yung mga numbers. Ito yung una, plus 959-985-210-993. Unahin ko lang po, no? Ulitin ko lang po itong naunang nabanggit natin. Plus 959-985-210-993. Meron pa silang iba pang numbers. Ito yung pangalawang number na kanilang nabanggit, no? Ito, plus 959-852-10998. Ayan, ulitin lang po natin, no? Plus 959-985-210-998. Meron din sila no na through Viber no, pwede nyo silang kontakin through Viber sa pamamagitan ng number na ito plus 959-409-883-434. Ulitin lamang po natin no para sa mga hindi pa nakakaalam. Plus 959-409-883-434. Ayan, pwede po nyo silang kontakin via Viber. Ito pa, may isa pang number dyan, no? Plus 959-985-210-996. Ulitin lamang po natin. Plus 959-985-210-996 o sa pamagitan ng pag-email din no, sa ating embahada sa Yangon. Ito po ang kanilang email address, yangonpe.atn@dfa.gov.ph. Ayan, para po sa mga hindi lamang doon sa mga Pilipinong apektado ng raid na yan, no? Doon sa scam hub sa Miyawadi, kundi para na rin sa mga pamilya nila no? Dito sa Pilipinas na maaaring nag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay at maaaring sila ay naaasistehan na ng hindi lamang ng ating pamahalaan, kundi ng pamahalaan sa Myanmar at sa Thailand. Ito naman, no? Isa pang balita mula naman ito sa Slovakia kasi yung ating Department of Migrant Workers naman ay bumisita no o nakipag-connect sa mga Pinoy na empleyado ng isang food processing plant diyan sa Slovakia. Kabilang diyan itong si Mr. Marvin Ayaso no na kumbaga siya ay lumipat no mula sa Hungary matapos talagang ulit no nang matapos yung kanyang kontrata doon sa Hungary. Ito yung pagbabahagi no ni Sir Marvin no pagbabahagi niya diyan sa mga nagpunta sa mula sa sa DMW and I quote, "Maayos naman po kami dito, may free food and accommodation pag may mga cultural presentation like breakfast for all, fini-feature namin ang mga pagkaing Pinoy." Itong inspiring na journey, no, o experience, karanasan nitong si Sir Marvin ay itinampok no sa isang lokal na magazine diyan sa Slovakia kung saan kanyang ibinahagi ang kanyang mga karanasan, yung kanyang courage and hopes upang makabuo no ng isang mas magandang kinabukasan para sa pamilya niya na naiwan dito sa Pilipinas. At ito namang mga employer naman no diyan sa Slovakia ay pinuri nila yung mga empleyadong Pilipino, yung mga manggagawang Pilipino na nandyan para sa kanilang adaptability, dedication, and ability na makabuo ng harmony no doon sa workplace. Kasi importante naman no, importante talaga na magkaroon ng harmony no sa pinagtatrabahuhan para maayos din no yung mental health ng lahat doon at
syempre importante yan kasi nalulungkot na nga yung mga OFW dahil hindi nila kasama yung kanilang pamilya. Kung magkakaroon pa ng stress, mas lalong mahihirapan sila dun sa kanilang pamumuhay sa kanilang host country. Kaya maganda talaga na may harmony within workplace, no? Lalong-lalo na, tamang-tama kasi Oktubre pa rin naman ngayon, Mental Health Awareness Month. So, ayan, para sa mga kababayan natin dyan, ay importante talaga, no, na pangalagaan din yung ating mga mental health, no? Nandito man tayo o nasa labas ng Pilipinas. At, syempre, no, bukod dyan, no, sa adaptability, dedication, at abilidad na makabuo ng harmony sa pinagtatrabahuhan, ay pinuri din yung kanilang optimism, yung strong work ethic, at yung sense of community, no, dyan sa Slovakia. So nakakatuwa, no, kasi nai-interview natin dito sa ating himpilan ang mga Filipino community mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, at doon nakikita natin na talagang ang bayanihan kasi ay namamayagpag din, no? Hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas, kundi sa labas ng Pilipinas, na talagang kapag nagkaproblema yung isang kababayan natin, no, sa ibang bansa, ay nandyan yung PhilCom para tumulong, no? Aside from the embassy. So, ano yan? Kumbaga ay itong effort na to ay talagang merong pagkakaisa kasi dyan yung ating embassy at yung ating Filipino community, parang masigurado yung welfare ng hindi lamang ng mga OFWs, kundi yung mga permanenteng residente na din dun sa isang host country. At itong pagbisita pala, no, para lang po sa mga hindi nakakaalam, no, itong pagbisita na ito ng DMW ay bahagi, no, ng kanilang European Outreach at Monitoring Mission na dinisenyo upang syempre makakuha ng updates, no, mula sa mga overseas Filipinos, malaman kung kumusta na ba sila, kumusta ba yung kanilang working conditions, at syempre maipagtibay, no, yung commitment ng ating pamahalaan para sa kanilang proteksyon at empowerment. At kaugnay nito ay sa sa Slovakia pa rin ito, kasi isang high-level delegation mula sa DMW at sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ay nakipagpulong kay Philippine Honorary Consul to Slovakia, Pavol Konstiak, no, Dr. Pavol Konstiak, upang ma-discuss yung mga key labor migration issues, future workforce needs, at yung establishment o pagtatatag ng isang labor consultation mechanism sa pamagitan ng isang isinusulong na joint communique. Itong inisyatibang ito ay kumbaga binibigyang din nito ang dedikasyon ng ating bansang Pilipinas na mapaganda yung bilateral labor cooperation at maprotektahan at may empower yung mga manggagawang Pilipino na nasa Slovakia. Syempre doon sa mga diskusyon, no, sa pulong na yan, ay pinag-usapan din yung isang forthcoming bilateral agreement na dinisenyo upang mapangalagaan niya yung kapakanan at karapatan ng mga Pilipino diyan sa Slovakia. So nakakatuwa, no, kasi syempre ay may efforts talaga, no, para itong ating mga kababayan ay masiguradong sila po ay protektado, no, protektado yung kanilang mga karapatan, kasi importante yan dahil in case, no, na wag naman po sana na may mangyari, no, sa isa po nating kababayan, at least meron, kumbaga, rest assured, no, na yung karapatan niya ay talagang maisusulong, no. Kasi meron tayo mga labor agreement, no, sa iba't ibang bansa, no.
At syempre, no, ay nakaalalay dyan pagdating sa ating mga OFW ang ating Department of Migrant Workers. At speaking of Department of Migrant Workers pa din, dahil ito meron tayong update no, mula dyan sa Fiji, merong 32 marinong Pilipino na nailigtas mula sa pang-aabuso dyan sa Fiji, no? Ano ba yung kabuuan no, ng istoryang ito? Kasi ito, babasahin ko na lang mismo yung nilabas na balita mula sa DMW dahil matapos ang ilang buwang masasabing paghihirap, ayun nga, no, 32 Filipino seafarers ang matagumpay na nailigtas ng DMW at OWA mula sa pang-aabuso ng kanilang employers sa Fiji. Biktima po sila ng contract substitution, delayed na sahod at pagmamaltrato ng kanilang employer. Kasi ito pala yung kwento no, sa likod niyan. Pinangakuan ng 60,000 pesos na buwan ng sahod pero 20,000 pesos lamang ang ibinibigay at madalas pa'y delayed itong pagbibigay ng sahod na ito. No? Ito yung mahirap talaga no? Kapag yung employer umaabuso din, no? At alinsunod sa pangkalahatang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na laging tiyakin ang proteksyon at karapatan ng mga OFW saan mang panig ng mundo ay agad na kumilos ang DMW nang malaman itong ang kalagayan ng mga marino na yan at matukoy ang mga paglabag nitong employer na ito sa kanilang kontrata. Pinuntahan sila ni Labor Attaché Antonio Mutuk Jr. at isinagawa ang facilitated repatriation o pagbabalik sa kanila dito sa Pilipinas. Sinimulan din ang investigasyon laban dun sa employer at recruitment agency at handa ang DMW na magpatupad ng disciplinary actions para makamit ng mga seafarer na ito ang hustisya. Pag-uwi nila dito sa Pilipinas ay tumanggap ang bawat biktima ng 50,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Action Fund kasama ang psychosocial services at reintegration support upang sila ay makabangon muli. At paalala naman ng DMW sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa, siguraduhing rehistrado at otorisado ang recruitment agency at dapat sila ay sumusunod sa patakaran ng pamahalaan. So yan po ang paalala no sa ating mga kababayan no kasi mahirap nga naman na mapunta sa ganyang sitwasyon na ito yung ipinangakong sahod pero ganito lang o pinaliit yung binibigay tapos delayed pa. Lalong-lalo na syempre itong mga OFW natin ay nagpapadala sa mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas. Paano na lang kung kailangan na pala dito pero yun nga no sa kasamaang palad ay nangaabuso itong employer. Kaya mahalaga na kapag kami mga ganitong pang-aabuso ay i-report na agad no sa mga otoridad o sa DMW no para agad na maaksyonan, agad na matulungan sa mga ganitong klaseng sitwasyon. At siguro ito panghuli na lamang no kasi merong public advisory mula sa Overseas Workers Welfare Administration no, o OWA kasi meron palang mga iilan no, mga scammer nga no kumbaga na nagpapakilalang tauhan ng OWA. Ayan, ingat-ingat po tayo at baka mabiktima, no? Maging vigilant po pagdating sa mga ganitong sitwasyon. At ito, sabi nga ng OWA, pinapaalalahanan nila ang lahat, partikular na ang ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya na mag-ingat laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal o empleyado ng OWA upang itong ang goal nitong mga scammer na ito ay manloko o manghingi ng pera kapalit ng umano'y tulong o mabilisang pagproseso ng loan, claims o iba pang benepisyo. Ito ang mga paalala pa no, mula sa OWA. Una, hindi humihingi ng pera ang mga opisyal o empleyado ng OWA sa anumang transaksyon o serbisyo. Pangalawa, hindi rin nakikipag-transact privately ang mga empleyado ng OWA sa mga OFW o kanilang pamilya. At pangatlo, ang mga opisyal na serbisyo lamang ng OWA ay idinudulog sa opisyal na tanggapan, regional offices at authorized help desks
o authorized help desk, ayan, desk ng ahensya. Kung makakatanggap ng kahina-hinalang mensahe, tawag o email mula sa sinumang nagsasabing taga-OWA o may kinalaman sa ahensya o may kaugnayan sa ahensya, huwag agad maniwala o magbigay ng anumang impormasyon o pera. Mangyari lamang na iulat agad sa OWA kung may kahilintulad na insidente upang agad na maaksyonan. Ito yung kanilang hotline, no, na lagi nating fina-flash sa ating screen dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang OWA hotline 1348. Ayan, para sa mga taga Metro Manila po, no? Sa labas ng Metro Manila, ilagay lamang po 02 tapos 1348. Mula naman, no, yung mga tatawag naman mula sa abroad, plus 632 1348. Meron rin iba pang communication channels, no, ang OWA, tulad na lamang ng Viber. At ito yung mga Viber numbers nila, no? 0915-079-5005. Ito pa yung isa pang number, no? 0969-169-7068 at 0966-473-9543. Maaari din naman, no, na maghatid o mag-deliver ng mensahe sa pamagitan ng OWA OPC sa Messenger po yan. I-search lamang po www.facebook.com/owa.cares.3. Meron din po silang email na owacares@owa.gov.ph at matatagpuan naman, no, yung kanilang regional directory sa bit.ly/OWA-regional directory. Sabi nga nila, no, ito, hashtag maging mapanuri at alisto kabayan dahil ang tunay na hashtag serbisyong may puso ay walang kapalit, no? Walang kapalit na bayad. Ayan. So, tandaan po natin yung mga paalala na yan kasi syempre mahirap nga naman na mabiktima ng mga scammer, no? Imbes na makatipid, no? Kasi syempre libre naman talaga, no, ang serbisyo ng ating pamahalaan. Libre lang yung mga pagdulog, no, ng tulong ay kumbaga imbes na makatipid ay mapapamahal din. Saka syempre ninanakaw dyan kasi yung ating mga importanteng impormasyon na baka gamitin laban sa atin, no? Kasi, di ba, uso na ngayon, lalo na ngayong bare months, no, yung mga scam, yung mga online scam. Kaya wag papabiktima, maging vigilant, maging mapanuri, maging mapagmatsyag laban sa mga kahina-hinala, no, na transaksyon o mensahe, no, na mula doon sa mga tao na nagpapakilalang empleyado, hindi lamang ng OWA, no, kundi in general naman, no, na nagpapakilalang empleyado ng gobyerno. At dito na nagtatapos, no, ang edisyon ng Global na Tayo. Para sa araw na ito, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating Master Control, kay Ma'am Susan Aison, na ginagabayan ng ating mga OJT, no, na sina Will at Greg. Maraming salamat sa inyo, no, sa pag-assist nyo sa amin today. Sa Warcast naman ay nandyan si Hero Lucero, as always. At sa ating audio live streaming, nandyan naman si Justin Osias. Ayan. At sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.